Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na mapapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago pa tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ang ating video. Pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Malakas at nakakainis sa tunog ng telepono ang pumukaw sa mahimbing na tulog ni Roxanne Smith. Roxy! Paanong nakakatulog ka pa? Samantalang ninanakaw na ng kapatid mong si Maya ang fiancé mo. Nakita ko sila magkasama sa mall ng mama mo. Hayagan ba silang nagpapakita ng pagmamahalan? Sigaw ng best friend niyang si Heather Jacobs mula sa kabilang linya. Halatang puno ng galit. Hindi ka ba magagalit? Wala ka bang gagawin para ipagtanggol ang sarili mo? Kagabi lang, inanunsyo ng stepsister niya si Maya Smith na siya ay buntis at ikakasal kay Victor Morgan na siya ring fiancé ni Roxanne. Mas masakit, si Victor mismo ang umamin na siya ang ama ng dinadala nito. At ito pa ang mas nakakagulat. Buong yabang na sinabi ni Maya na sila raw ay nagmamahalan at hindi mapaghihiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, tila hindi man lang naapektuhan si Roxanne. Matapos tanggapin ang balita kagabi, nakatulog pa siya na mahimping na parang walang nangyari at nagising pa bandang 10:00 ng umaga. Wala akong pakialam kung sila ni Victor ang magkatuluyan. Hindi ko naman siya mahal. Are you crazy? Putol agad ni Hector, halos pasigaw. Hindi mo ba naiintindihan? Si Maya, gusto niya lahat ng pag-aari mo. Hindi ka ba talaga lalaban? Palagi na lang siyang nananalo sa'yo, Roxy. Huwag mong hayaan na maagaw na naman niya ang para sa'yo. Si Roxanne Smith ay minsang naging nag-iisang anak ni na Kenneth at Grace Smith. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ina, muling nag-asawa ang kanyang ama. Pinakasalan nito si Miriam Hopper at nagkaroon sila ng anak, si Maya. Sa paningin ng lahat, mabait at maalaga si Miriam bilang madrasta. Ngunit sa likod ng mga ngiti nito, si Roxanne ay palihim na minamaltrato. Hindi man lang siya pinaniniwalaan ng ama dahil sa tuwing magrereklamo siya, laging tila mas pinaniniwalaan ni Kenneth ang asawa kaysa sa kanya. Kaya naman, sa paglipas sa mga taon, natuto na lamang siyang manahimik at sumabay sa agos. Sa loob ng 25 taon, palagi siyang nagpaparaya kay Maya sa lahat ng bagay. At ngayong si Maya na naman ang nagpakita ng interes sa fiancé niya, hindi na bago yun kay Roxanne. At dahil hindi din naman niya mahal si Victor, mas ginusto niyang palayain ang sarili. Hindi ko naman mahal si Victor. Mas mabuti nga ito. Malaya na ako. Napabuntong hininga siya at pinilit ngumiti. Magsa-celebrate sana ako kung totoo ngang malaya ka na. Sagot ni Heather, pero may alinlangan ang tono. Pero may mas malaking balita, Roxy. Ikakasal ka pa rin, pero hindi na kay Victor. Sa halip, kay Henry Ford. Ikaw at ang kapatid mo si Maya ay nagpalitan ng fiancé. Nasa balita na, Roxy. Ikaw na raw ang mapapangasawa ng bagong CEO ng Ford Corporation. Napabalikwas ang bango si Roxanne. Halos mabasag ang dibdib niya sa lakas ng tibok ng puso. Anong sabi mo? Ako ang ikakasal kay Henry Ford? Paano nangyari yun? Nanginginig ang boses niya. Roxy, kumakalat na ito sa buong social media. Baka may nag-leak ng impormasyon. Lahat ng tao naniniwala na engaged ka na kay Henry. Malungkot ang tono ni Heather. Halatang nag-aalala para sa kaibigan. Hindi na nag-aksaya ng oras si Roxanne, kaagad niyang binuksan ang laptop at naghanap ng balita. Nang makita niya ang viral na artikulo, halos manghina siya. Henry Ford, ang bagong CEO ng Ford Corporation, ikakasal kay Roxanne Smith.
panganay na anak ni Kenneth Smith na Starlight Incorporation. Nanlaki ang mga mata ni Roxanne. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Kailan pa siya na-engage kay Henry Ford? Isa itong malaking kalokohan. Agad siyang bumaba sa sala at nadatnan ang buong pamilya na nakaupo roon. Dad, ano tong nababasa ko online? Ako raw ang ikakasal kay Henry Ford? Hindi pa at si Maya ang napagkasundo ang mapangasawa niya? Tanong ni Roxanne. Nanginginig ang tinig. Nagkatinginan sina Kenneth at Miriam. Halata kay Kenneth ang kaba at hindi makatingin ng diretso sa anak. Ngunit si Miriam ang unang nagsalita. Kunwari pa ay malumanay at puno ng malasakit. Roxanne, anak, buti at gising ka na. Bala ko sana sabihin sa iyo ang magandang balita dahil hiniwan ka ni Victor at nabuntis niya ang kapatid mo. Hindi ko kayang makita kang api-apihin. Kaya naman ipinaubayan namin sa iyo si Henry. Ang gwapo niya, mayaman pa, bagay na bagay kayong dalawa. Bilang ina ninyo, wala akong ibang nais kundi makita kayong parehong masaya at makapagsimula na sarili ninyong pamilya. Napakuyom ng kamao si Roxanne. Ito na naman ang paulit-ulit na pagpapanggap ni Miriam. Paawa, kunwari may malasakit, pero sa totoo, may pinaplano. Nilingon niya si Maya at nasilayan ang mapanuksong ngiti nito. Alam niyang kagagawa na naman na mag-ina ang lahat ng ito. Sa sandaling na aksidente si Henry, 6 na buwan na ang nakalipas at nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga binti. Mabilis sa umatras si Maya. Kaya't matapos agawin si Victor, ipinilit naman nilang ipakasal si Roxanne sa isang lalaking nakaratay sa wheelchair. Nasabi niyo ba ito kay Mr. Ford? Pumayag pa siya na magpalit kami ng nobyo? Malamig na tanong ni Roxanne. Alam ng lahat ang kwento ni Henry Ford. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng Ford Corporation. Lumaki sa ibang bansa kasama ang kanyang lolo matapos mamatay ang mga magulang sa isang aksidente. Bumalik lamang siya kamakailan para pamunuan ng kumpanya. Ngunit sa isang malagim na car accident, tuluyan siyang na-paralyze mula bewang pababa. At sa kabila ng lahat, nakalagay sa balita na siya pa rin ang ikakasal. Ang tanong, bakit siya? Si Roxanne at hindi ang orihinal na kasunduan kay Maya. Dad, ani ni Roxanne, kahit magkaibigan kayo ng yumaong ama ni Henry at kahit matagal na kayong may kasunduan, sigurado akong hindi niya makakalimutan kung sino ang tunay na itinakda sa kanya. Kung bigla nating babaguhin ito ngayon, lalo na pagkatapos ng aksidente niya, hindi ba't parang panilin lang yun? Sigurado akong iisipin niyang niloloko natin siya. Natahimik si Kenneth. Nakita ni Roxanne na tila nag-isip ang ama at bahagyang nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Alam niyang yun ang kahinaan nito, ang reputasyon. Ngunit hindi nagpatinag si Miriam. Agad itong sumingit, malumanay ang tinig na parang nangaakit. Roxanne, huwag mong isipin na niloloko natin siya. Hindi naman malinaw sa kasunduan kung sino talaga ang magiging nobya niya. At bilang panganay na anak, nararapat lamang na ikaw ang mapangasawa ni Henry. Isa pa, ano bang mawawala sa'yo? Magiging asawa ka ng isang Ford, pinakamayamang pamilya sa bansa. At sa mga salitang iyon, ramdam ni Roxanne na tuluyan na siyang isinangla na sariling pamilya para sa kapakanan ng iba. Nakatitig lamang si Roxanne sa madrasta niya si Miriam. Hindi siya makapaniwala kung gaano kabilis itong gawing parang pabor ang isang malinaw na pagkakanulo. Magiging asawa ka ng isang Ford. Paulit-ulit na nag-e-echo sa isip niya ang sinabi nito. Parang wala na siyang halaga kundi isang piyesa sa malaking larong panlipunan ng pamilya nila. Hindi siya makapagsalita agad. Maging ang ama niyang si Kenneth ay tila hindi rin alam ang isasagot. Ano Dad? Totoo bang papayag ka rito? Hindi niyo man lang ako tinanong. Singhal ni Roxanne, nangingilid na ang luha sa mga mata. Napakamot ang ulo si Kenneth.
Roxanne, anak, alam kong mahirap intindihin sa ngayon, pero para rin ito sa ikabubuti mo. Nais ko lang na hindi ka mawala ng katuwang sa buhay. Henry may be different now, pero mabuting tao siya. At higit sa lahat, may kakayahan siyang alagaan ka. Mabuting tao? Mariing ulit ni Roxanne. Hindi ko nga siya kilala. At bakit parang negosyo lang ito, Dad? Hindi ba dapat ako ang pumili kung sinong pakakasalan ko? Naramdaman niyang lalong tumindi ang ngisi ni Maya na kanina patahimik na nanonood sa eksena. Kung ayaw mo naman kay Henry, ate, pwede naman nating sabihin na hindi ka pumayag. Pero ano kaya ang sasabihin ng publiko, ng Ford family? Baka isipin nilang binastos natin sila. At alam mo na kung ano mangyayari sa reputasyon ng Starlight Incorporation kapag kumalat yon. Pakiramdam ni Roxanne ay tinutusok ng malamig na karayom ang kanyang dibdib. Alam niya isang malaking bitag na naman to. Wala ba talaga akong pagpipilian dito? Mahina niyang tanong. Siyempre meron. Sagot ni Miriam, kunwari ay banayad. Pwede kang tumanggi. Pero kailangan mong tanggapin ang kahihinatnan ng desisyon mo. Hindi lang ang pamilya mo ang masasaktan, pati na rin ang negosyo ng tatay mo. Gusto mo bang ikaw ang maging dahilan ng pagbagsak ng kumpanya? Tahimik si Roxanne. Wala siyang lakas na sumagot. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, unti-unti na naguusbong ang apoy ng paghihimagsik. Isang damdaming matagal nang natutulog dahil sa paulit-ulit na pagpaparaya. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, nakaupo si Henry Ford sa kanyang wheelchair. Nakatingin sa malaking glass window ng Ford Mansion. Malayo ang tingin niya, parang sinusuri ang bawat ilaw ng syudad. Pero sa loob-loob niya, parang wala na siyang direksyon. 6 na buwan na ang lumipas mula ng aksidente. 6 na buwan na mula nang mawalan siya ng pakiramdam mula bewang pababa. 6 na buwan na mula nang tinalikuran siya ng babaeng ipinangako ng mga pamilya nila sa isa't isa. Si Maya Smith. Napakuyom siya ng kamao. Halatang pinipigilan ang galit. She said she loved me. Bulong niya sa sarili, mapait ang ngiti. Pero na makita niyang wala na akong maibibigay, kundi gulong na wheelchair. She ran away. Henry. Tawag ng lolo niya si Don Edgar Ford. Ang patriarch ng pamilya. Matanda na ito pero mataling pa rin ang mga mata. You should stop dwelling on the past. Alam kong iniwan ka na babaeng yun, pero hindi nangangahulugang katapusan na ng mundo. You are still a Ford. You will rise again. Rise again. Mapait na tawa ang sagot ni Henry. Lolo, I can't even stand on my own 2 feet. Mahigpit na pinisil ni Don Edgar ang balikat ng apo. Kung hindi kaya ng paa mo, gamitin mo ang utak at puso mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng isang babae. Tandaan mo, hindi lang babae ang iniwan ka. Ang pamilya Smith din. Maya's betrayal is their betrayal. Napakunot ang noo ni Henry. What do you mean, Lolo? Hindi ba at kasunduan na ng pamilya natin at ng pamilya Smith ang kasal ninyo ni Maya? Pero nang malaman nilang naparilasa ka, bigla silang umatras. Ipinagpalit ka nila. Hindi ba at malaking insulto yon? Nanginginig ang dibdib ni Henry, parang sinindihan ng apoy ang dugo niya. Totoo nga, hindi lang siya iniwan ni Maya, pati ang pamilya nito. Pinahiya siya. Pero may twist. Dagdag pa ni Don Edgar, nakangising para may lihim na plano. Ngayon, imbes na si Maya, ang ate niyang si Roxanne ang ipapakasal sa'yo. I heard she's different from her sister. Mabait daw, reserve, at hindi pala show off. Perhaps, she might be the kind of woman you actually need. Natahimik si Henry. Roxanne,
Narinig na niya ito dati, pero hindi niya ito gaanong pinansin. Lagi kasi si Maya ang ipinapakilala sa kanya. Si Maya ang palaging nasa spotlight, pero ngayong siya na ang napipilitang napangasawa ni Roxanne. Hindi niya alam kung dapat pa siyang matawa o maawa. Kung totoo man ang lahat ng ito, Lolo, isang bagay lang ang malinaw. Dumilim ang mga mata ni Henry, puno ng determinasyon. Hindi ako magpapagamit sa mga Smith. Kung si Roxanne ang papasok sa buhay ko, kailangan kong malaman. She's not like her sister. Otherwise, I'll make sure she pays. Kinabukasan, dumating si Roxanne sa Ford Mansion. Halos manginig ang tuhod niya nang makita ang malawak na bakuran, ang napakataas na gates at ang eleganteng mansyon na parang nasa pelikula. "Good luck, Rosie," bulong ni Heather sa kanya bago ito bumaba ng sasakyan. "Remember, you don't owe them anything. Pero careful ka rin. This family is powerful. Don't let them swallow you whole." Huminga ng malalim sa Roxanne at lumakad papasok. Pagbukas ang pinto, sinalubong siya ni Don Edgar mismo. "So, you are Roxanne Smith?" Anya, seryoso ang tingin. "Come in." Pagpasok niya, agad niyang nakita si Henry. Nakaupo sa wheelchair, nakasuot ng crisp white shirt at dark slacks. Matangkad pa rin kahit nakaupo. Matikas pa rin ang tindig at matalim ang mga mata. Ngunit halata ang lamig at layo sa aura nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. "Miss Smith," malamig na bati ni Henry. "So, you're the replacement." Nanlamig ang pakiramdam ni Roxanne. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas para sumagot. "Yes, I suppose that's what they're calling me." Mahina niyang sagot. Umangat ang isang sulok ng labi ni Henry, pero hindi yun ngiti. Parang smirk na puno ng pangungutya. "At least you're honest, unlike your sister." Napalunok si Roxanne. Alam niyang simula pa lang, mahirap na ang magiging sitwasyon nila. Ngunit hindi niya alam, ang unang pagkikita ni iyon ang magiging simula ng isang kwento ng pag-ibig, paghihiganti, at paglalantad ng mga lihim na matagal nang itinago ng kanilang mga pamilya. Tahimik ang unang 3 minuto ng pagkikita ni na Roxanne at Henry. Nakatitig lang siya sa lalaking nasa harap niya. Ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Hindi ito ang tipikal na lalaking ipinipresenta sa mga socialite party o business skala. Oo, gwapo si Henry. Matikas pa rin kahit nakaupo sa wheelchair, pero ang aura nito ay parang malamig na yelo. Matulis, mapanganib, at puno ng galit na parang naghihintay lang ng pagkakataon para sumabog. "So," basag ni Henry sa katahimikan. Dahan-dahan ang bawat salita. "You really agreed to this marriage?" Nagulat si Roxanne sa tanong. "Hindi," diretsong sagot niya. "Wala akong choice. Pamilya ko ang nagdesisyon para sa akin." Nagtagal ang titig ni Henry, tsaka ito ngumiti ng mapait. "At least you admit it. Hindi ka rin naiiba sa kanila. Ginagamit lang ako para sa kapakanan ng pamilya mo." Napaatras si Roxanne, parang tinusok ang puso niya ng salita nito. Gusto niyang sumigaw na hindi siya katulad ng kapatid niya, na hindi siya katulad ni Miriam na marunong lang manggamit. Pero pinili niyang manahimik dahil alam niya kung sasagot siya ngayon, lalo lang magmumukha siyang defensive. "Don't worry," dagdag ni Henry, malamig pa rin ang tinig. "I don't expect anything from you. You don't have to pretend. This marriage, if it ever happens, will just be for show. A contract, nothing more." Para may kumurot sa dibdib ni Roxanne. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya naman mahal ang lalaking ito, pero ang paraan na pagsasalita niya, parang baon na baon ang sugat at siya pa ang napag-initan. Sa mga sumunod na araw,
Madalas na pumupunta si Roxanne sa Ford Mansion, kunwari para makilala si Henry. Sa totoo lang, plano niyang patunayan sa sarili na kaya pa rin niyang manindigan kahit isang malaking bitag lang ang pinasok niya. Isang beses, nadatnan niya si Henry sa library ng mansyon, nagbabasa ng makapal na libro tungkol sa business law. "Don't you have better things to do?" Tanong niya, kunwari ay biro. Tumaas ang kilay ni Henry. "I don't waste my time on useless things." Ngumiti si Roxanne. "Then why are you wasting time talking to me?" Nagulat si Henry sa sagot niya at unang beses niyang nakita ang gilid ng labi nito na bahagyang umangat. Halos hindi halata pero sapat na para mapansin niya. "You're not like your sister," sabi ni Henry, halos pabulong. Napangiti si Roxanne pero hindi na siya sumagot. Sa loob-loob niya, iyon na yata ang pinakamalaking papuri na natanggap niya sa buhay niya. Isang gabi, habang nasa garden ng Ford Mansion si Roxanne, narinig niya ang dalawang empleyado ng mansyon na nag-uusap. "Grabe, hindi ko akalaing ganun pala ka-dirty ang Smith family," bulong ng isa. "Lalo na si Madam Miriam. Narinig mo pa, siya raw mismo ang nagplano para ipagtabuyan si Henry. Si Victor Morgan ang kadil niya." Halos hindi makahinga si Roxanne. "What do you mean?" tanong ng isa pa. "May naninig akong usapan. Si Victor, hindi lang basta fiancé ni Maya. He's been Miriam's puppet all along. Ginamit nila ang relasyon ni Victor kay Maya para mawasak ang kasunduan ng Ford at Smith. Kapag si Roxanne ang napilitang ipakasal kay Henry, mas makokontrol daw nila ang negosyo ni Kenneth Smith." Nanlaki ang mga mata ni Roxanne. So, tama ang hinala niya. Hindi aksidente ang lahat. Plano ito ni na Miriam at Victor. Plano nilang gawing parang pawn si Roxanne para maiipit siya sa kasal kay Henry, habang sina Maya at Victor ay malaya at masaya. Kinuyom niya ang kamao, halos manginig sa galit. Ngayon, malinaw na sa kanya. Kailangan niyang pumili. Magpapadala ba siya sa plano ng madrasta niya o lalaban siya, kahit ang kapalit ay makipag-alyansa kay Henry? Kinabukasan, hindi na nakatiis si Roxanne. Dumiretso siya sa opisina ni Henry sa Ford Corporation. "You need to know something." Bungad niya, halos hinihingal. Nag-angat ng tingin si Henry mula sa laptop niya. "What now? Another excuse?" "Hindi akong kalaban mo, Henry. Ang kalaban natin, sina Miriam at Victor. They plan all of this. Ginamit nila ako para ipasok sa buhay mo, para kontrolin ang pamilya ko at gawing panangga laban sa Ford Corporation." Natahimik si Henry. Hindi niya inaasahan ang revelasyon. "Do you have proof?" Malamig pa rin ang tono, pero halata ang interes. "Wala pong konkretong ebidensya, pero I heard them. And I know my stepmother. She never does anything without an ulterior motive. Kung akala mo akong ginagamit nila, mas malala ang totoo. They're using us both." Napatingin si Henry sa kanya. Matagal. Sa wakas, napabuntong hininga ito. "For the first time, Miss Smith?" Anya, mabagal ang bawat salita. "I think we're on the same side." At doon nagsimula ang hindi inaasahang alyansa. Simula nang aminin ni Roxanne kay Henry ang nalaman niyang lihim, tila nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na ito ganoon kalamig sa kanya. Oo, matigas pa rin ang pananalita ni Henry, pero sa mga mata nito, nakikita na niya ang bahagyang pagtitiwala. At doon nagsimula ang kanilang tahimik na pakikipag-alyansa. Madaling araw, dumalo si Roxanne sa Ford Mansion, dala ang ilang dokumentong nakuha niya mula sa opisina ng ama. Hindi siya sanay sa espionage, pero para kay Henry pinilit niyang lakasan ang loob. "Here,
Anya inabot ang envelope. Mga kontrata na Starlight Incorporation with Morgan Holdings. Hindi pa ito lumalabas sa media, pero makikita mong sobrang pabor kay Victor. My stepmother must be behind this. Binuklat ni Henry ang mga papeles, mabilis na nagbasa, kita sa mga mata niya ang lalim ng iniisip. You're right. Seryoso niyang sagot. Kung lumabas ito, Starlight Incorporation will be ruined and Ford Corporation will be dragged with it. Smart move, Miss Smith. Please, stop calling me Miss Smith. Sagot ni Roxanne, halos pabulong. I'm not like them. Nagtagal ang titig ni Henry sa kanya. Tila sinusuri ang kaluluwa niya at sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Hindi mapait, kundi totoo. Then, what shall I call you? Roxanne. Minsan nagkasabay silang mag-dinner sa mansyon. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kubyertos ang maririnig. Do you ever regret it? Tanong ni Roxanne bigla, hindi makatingin ng diretso. Regret what? Balik ni Henry. All of this, the accident, the betrayal, the marriage deal? Napatingin si Henry sa kanya, seryoso ang muka. Regret is useless. But, if you're asking if I hate it, yes, I hate being trapped. But, huminto ito para nag-iisip. Having you here makes it tolerable. Halos hindi makahinga si Roxanne. Hindi niya alam kung ano ang isasagot, kaya ngumiti na lang siya ng mahina. Habang unti-unting lumalalim ang koneksyon nila, isang balita ang sumabog sa social media. Victor Morgan at Maya Smith nahuling magkasama sa isang luxury hotel. Video leak online. Trending agad ang pangalan ni Maya. Ang dating sweet at perfect image niya biglang gumuho. Sa video, kitang-kita kung paano ito naglalambihan kay Victor. Parehong walang pakialam kahit alam nilang may mga kamera. Nabigla si Kenneth Smith. This will ruin us! Sigaw nito habang hawak ang dyaryo. Starlight's reputation is already on the line! Ngunit si Miriam, kalmado pa rin. Don't worry. I anticipated this. Anticipated? Gulat na tanong ni Kenneth. Yes. Sagot ni Miriam, malamig ang tinig. Let Maya take the fall. Habang abala ang lahat sa iskandalong ito, we'll push Roxanne and Harry's engagement forward. Once that happens, Starlight will be tied to the Ford name. Secured, untouchable. Nakikinig lang si Roxanne mula sa gilid ng pinto. Nanginginig ang buong katawan. Lalong tumitindi ang galit niya. Pati kapatid niya handa palang isakripisyo na sarili nitong ina basta makuha lang ang kapangyarihan. Kinabukasan, kinausap siya ni Henry sa opisina nito. Your stepmother is playing a bigger game than we thought. Ani ni Henry, inilapag ang bagong dokumento sa mesa. She's been meeting with board members of Starlight and even some minor shareholders of Ford Corp. She wants influence over both companies. Nanlaki ang mga mata ni Roxanne. So, hindi lang Starlight ang target niya. Pati Ford? Yes. She doesn't care about you, Roxanne. She doesn't even care about Maya. All she wants is control. Nanginginig ang mga kamay ni Roxanne. Hindi na siya makapaniwala na ganito kalalim ang plano ng madrasta niya. Then we stop her. Mariin niyang sabi. Together. Tumango si Henry at sa sandaling yun, parehong malinaw sa kanila. Hindi na ito tungkol sa kasunduan o kasal. Ito ay laban na, isang laban para sa kalayaan, para sa kanilang pangalan, at marahil para sa kanila ring dalawa. Kasabay ng pagsabog ng skandal ni Maya at Victor, bigla ring inanunsyo ni Kenneth at Miriam ang formal engagement ni Roxanne at Henry. From enemies to partners, this will unite Ford Corporation and Starlight Incorporation. Mariing sabi ni Kenneth sa harap ng press.
Hindi makatingin si Roxanne kay Henry habang sumisilip ang matitinding flash ng mga kamera. Pero nang kunwari hinawakan ni Henry ang kamay niya para sa publicity, nagulat siya nang hindi nito binitawan agad. Mainit, matatag ang kapit, para bang nagsasabi, I got you. You're not alone. At sa gitna ng bulungan ng crowd, doon niya unang naramdaman na baka hindi na ito simpleng palabas lang. Kinagabihan, matapos ang announcement, nagkayayaan silang maglakad sa hardin ng Ford Mansion. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng buwan at maihinang kuliglig ang kasama nila. Funny, ani ni Roxanne, pilit na may ngiti sa lapi. A week ago, I hated you. Now, we're engaged. Henry smirk pero malumanay ang tinig. Do you still hate me? Hindi siya nakasagot agad. Ramdam niya ang bigat ng mga titig nito at ang tibok ng puso niya halos lumabas sa dibdib. No, mahina niya sabi. Not anymore. Huminto sila sa gitna ng hardin. Mula sa loob ng mansyon, may marahang musikang umaabot sa kanila. Bigla siyang inalok ni Henry ng kamay. Dance with me. Here? Now? Nagtatakang tanong niya. Why not? Tugon nito, sabay ngiti. Dahan-dahan silang sumayaw sa ilalim ng buwan. Ramdam ni Roxanne ang mainit na palad ni Henry sa kanyang bewang. Ang tibay ng dibdib nitong nakasandal sa kanya. Hindi na siya ang malamig at supladong Henry na nakilala niya noon, kundi isang lalaking marunong magmahal ng tahimik. You're stronger than you think. Bulong ni Henry habang mahigpit ang kapit sa kanya. Kahit surrounded ka ng pain at betrayal, you still stand tall. I admire that. Nanlaki ang mga mata. You admire me? Yes. Malambot ang titig niya. Halos magsindi ng apoy sa dibdib ni Roxanne. More than you'll ever know. Habang patuloy silang nagsasayaw, lalo silang lumalapit. Ang kanilang mga hininga ay halos magtagpo. Dumampi ang palad ni Henry sa pisngi niya. Marahang iniangat ang mukha niya para tumingin sa kanya. Roxanne. Bulong nito, puno ng pagnanasa at pag-aalangan. Mabilis ang tibok ng puso niya. Henry. Halos maglapat na ang kanilang mga lapi. Ngunit biglang nagtunog ang cellphone ni Henry. Pareho silang natauhan. Mabilis sa umatras. Ngunit kahit hindi natuloy, hindi na nawala ang apoy sa pagitan nila. At pareho nilang alam na hindi ito basta kasunduan. Bago matapos ang gabing yun, muling lumapit si Henry. Seryoso ang mga mata. I don't know how this will end, Roxanne. Mahina nitong sabi, sabay hawak muli sa kamay niya. But one thing is clear. I will protect you, no matter what happens. Nangingilid ang luha sa mata ni Roxanne. Sa unang pagkakataon, may isang taong pinili siyang ipaglaban. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kasunduan, kundi dahil siya, si Roxanne Smith. At doon niya naramdaman, she was falling, slowly, deeply, in love with Henry Ford. Ilang linggo matapos ang engagement announcement, nag-organize ang Ford Corporation ng isang grand charity gala. Nandoon ang mga bigating business tycoons, socialists at press. Perfect moment sana ito para kay Roxanne. Pagkakataong maipakita na kaya niyang tumayo sa tabi ni Henry bilang kanyang fiancé. She looked stunning that night. Nakasuot siya ng silver gown na bumagi sa kanyang ganda, habang si Henry ay naka-black tuxedo. Habang magkahawak kamay silang pumasok, halos lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila. She's beautiful. Bulong ni Henry habang nakatitig sa kanya. Namula si Roxanne, pilit na ngumingiti. Stop staring. I can't. Pero sa likod ng kasiyahan, abala si Miriam at Victor sa kanilang plano. Tonight, we end Roxanne's fairy tale. Bulong ni Miriam.
Hawak ang isang flash drive. Once these videos are shown, she'll be ruined. Victor smirked. And Henry will realize she's nothing but a liar. Ang plano? Palabasin na si Roxanne ay may lihim na relasyon kay Victor. May mga edited photos at videos na mukhang totoong-totoo. Ipapakita mismo sa kaligitnaan ng gala sa harap ng lahat. Habang nagsasalita ang host tungkol sa Ford Starlight Partnership, biglang nag-flicker ang mga ilaw. Sumunod ay ang malaking screen na nagpakita ng mga scandalous images. Si Roxanne na parang nakikipagtagpo kay Victor sa isang hotel. Gulat at bulungan ang pumuno sa hall. Oh my God! She's cheating on Henry? Huh, what a disgrace! Nalaki ang mga mata ni Roxanne. That's not true! Those are fake! Mabilis siyang hinarap ni Miriam na kunwari ay nagulat. How could you do this to Henry, Roxanne? After everything he's given you? Victor, acting innocent, added. I didn't want to say it, but she came to me. She begged me not to leave her. Tumulo ang luha ni Roxanne. That's a lie! Henry, you have to believe me. Please! Tahimik si Henry habang pinapanood ang kaguluhan. Lahat ng mata ay nasa kanya, hinihintay kung ano ang gagawin. Nilapita si Roxanne na nanginginig at halos bumagsak sa kahihiyan. Paglapit niya, hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit, buong tapang. Listen to me. Sabi niya sa lahat ng naroon at malakas at matatag. These lies don't fool me. I know Roxanne. I know her heart. And I trust her. More than anyone else in this room. Nagulat ang crowd. Ang press, sabay-sabay kumuha ng litrato. Henry pulled Roxanne closer. His arm wrapped protectively around her waist. If you want to attack her, you attack me. Because from now on, we are one. And no scandal will ever tear us apart. Naiyak si Roxanne habang nakatingin sa kanya. You really believe me? Henry looked straight into her eyes. No hesitation. Always. At doon, sa harap ng lahat, hinalikan niya si Roxanne. Hindi para sa palabas, hindi para sa media, kundi para ipakita kung gaano siya kasigurado sa pagmamahal nito. The hall interrupted in chaos, but for Roxanne, the world stopped. She wasn't just Henry's fiancée anymore. She was his partner, his equal, his love. Matapos ang eskandalo sa gala, mabilis na umuwi sina Henry at Roxanne sa Ford Mansion. Tahimik ang biyahe. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanilang dalawa. Tanging ang mahigpit na pagkakahawak ni Henry sa kamay ni Roxanne ang nagsasabing hindi siya nag-iisa. Pagdating sa loob ng mansyon, diretsong umakyat si Henry sa kanya silid. Kasunod niya si Roxanne, pero bago pa siya makapasok, bigla siyang huminto. Henry, mahina niyang tawag, nanginginig pa rin ang boses. I swear, hindi totoo ang lahat ng nakita nila. Wala akong ginawang masama. Hindi ko pinili si Victor. Henry turned his wheelchair slowly to face her. His gaze was intense but soft. I know. Napatigil si Roxanne. What? I know you didn't do it. Sagot ni Henry, steady and calm. Roxanne, sa dami ng mga tao sa mundong ito, ikaw lang ang hindi ko kayang pagdudahan. The moment I held your hand tonight, I knew walang makakabasag sa tiwala ko sa iyo. Unti-unting bumagsak ang mga luha sa pisngi ni Roxanne. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang bigat ng pasasalamat. Bakit? Bulong niya. Bakit mo ko pinagtatanggol ng ganito, Henry? Hindi mo naman kailangan. You could have turned your back on me, like everyone else. Henry wheeled closer.
his hand reaching up to gently wipe her tears. Because you're mine, Roxanne, and I'm yours. Hindi ko man alam kung paano tayo nagsimula, but I know how I want us to continue. Together. Halos mabingi si Roxanne sa lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung paano siya makakahinga sa bigat ng emosyon. Henry, mahina niyang sabi. Halos pabulong. All my life, I've been giving up. Lagi ako nagpaparaya. Lagi ako natatalo. But when you held my hand tonight, for the first time, I felt like someone actually chose me, na ako ang pinili. His eyes softened, filled with longing. Roxanne, hindi lang kita pinili. Mahal kita. Napasinghap si Roxanne. The words hang in the air, fragile yet powerful. Mahal kita. Ulit ni Henry, mas matatag. Not because of duty, not because of business, but because every single day that you stayed, every smile you gave me, every time you defended me against your family scheme, you showed me what love really is, and I don't ever want to let you go. Hindi na napigilan ni Roxanne ang sarili. Tumakbo siya papalapit, yumakap na mahigpit kay Henry. Halos madurog siya sa tindi ng damdamin. I love you too, Henry. Bulalas niya, umiiyak habang nakatawa. I tried so hard not to, but I can't help it. Mahal kita, higit pa sa kahit sino. Henry lifted his hand, cupped her face gently and whispered, Then prove it. Bago pa siya makasagot, hinalikan siya ni Henry. Una ay marahan, parang takot na baka masira ang sandali. Ngunit ang tumugon si Roxanne, naging masidhi, puno ng emosyon at pananabik. Sa halik na yon, nawala ang lahat ng takot, lahat ng duda. Sila lang dalawa at ang pagmamahal na hindi na kayang itago. At sa gabing yon, alam nilang wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Tahimik ang gabi sa Ford Mansion. Ang dating magulong piling ng mga intriga at galit ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Si Henry at Roxanne ay nakaupo sa malaking sala. Magkatabi, magkahawak kamay. Ramdam ni Roxanne ang init ng palad ni Henry. Hindi ito ang kamay ng isang taong pilit lang siyang pinoprotektahan, kundi kamay ng taong tunay na nagmamahal. Hindi nagtagal, dumating si Miriam kasama si Maya at Victor. Pareho silang nakayuko. Halatang natalo at wala nang magagawa. Sa wakas, natapos na rin ang mga panlilinlang nila. Henry? Roxanne? Simula ni Miriam, pero nanginginig ang tinig. I just want to say, I may have gone too far. Napahigpit ang hawak ni Roxanne kay Henry. She was ready to fight if needed. Pero bago pa siya makapagsalita, mahinahong ngumiti si Henry. Miriam. Malamig ngunit kalmado ang tinig ni Henry. You tried to break us apart. You used Roxanne's pain for your gain. And yet, here she stands, stronger than ever. Maybe this is the end of the road for your schemes. Napayuko lalo si Miriam. Walang masabi. Si Maya naman ay napahigbi. Ate Roxanne, halos pabulong. I don't expect you to forgive me. I was selfish, pero sana palang araw, mapatawad mo ko. Matagal na tumingin si Roxanne sa kanya. She saw not just betrayal, but also a broken girl who tried too hard to steal something that was never hers. Hindi pa siya handang magpatawad ngayon, pero hindi siya makakapagbitaw ng puro galit. Time will tell, Maya. Sagot ni Roxanne, mahina ngunit matatag. For now, I just want to live my life without you interfering it. Victor, on the other hand, tried to meet Henry's gaze. I underestimated you, Ford. Akala ko mahina ka. Akala ko wala kang laban. Pero ikaw ang nagwagi. I guess you really deserve her. Henry didn't even flinch. Not because I deserve her, Victor,
but because I chose her and she chose me. Something you never did. Sa puntong yun, alam ng lahat na tapos na ang laban. Miriam, Maya at Victor left quietly. Dala ang bigat ng kanilang sariling pagkatalo. Nang sila ay lumisan na, bumaling si Roxanne kay Henry. So, tapos na ba talagang lahat? Henry reached for her hand again, squeezing gently. Yes, tapos na ang pagsubok. From now on, it's just you and me. Our life will build together, free from the shadows of betrayal. Napangiti si Roxanne, ngunit hindi mapigilan ang pagtulo ng luha. You don't know how much this means to me, Henry. Sa wakas, may tahanan na ako. Hindi isang bahay, hindi isang pangalan, kundi ikaw. Hinila siya ni Henry palapit at sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang kanyang wheelchair, ang kanyang mga limitasyon o ang kanyang mga sugat. Ang mahalaga, siya ang nagisandigan ng babaeng mahal niya. I love you, Roxanne. Bulong ni Henry habang hinahaplos ang kanyang pisngi. I love you more. Sagot niya at hinalikan ulit ito. Hindi na tulad ng dati na puno ng alinlangan, kundi halik na may kasamang pangako. At doon natapos ang lahat ng unos. Hindi sila nagpakasal kaagad. Hindi sila nagmadali sa granding kasiyahan. Sa halip, pinili nilang buuin muna ang kanilang tahimik na mundo, puno ng pagmamahal at tiwala. Para kay Roxanne, natapos na ang yugto ng pagiging laging talunan at inaapi. Sa wakas, siya ang nanalo. Hindi dahil nakapaghiganti siya, kundi dahil natagpuan niya ang tunay na pag-ibig. At para kay Henry, natagpuan niya ang babaeng nagpuno sa lahat ng kulang sa kanya. Sa katahimikan ng gabing yon, magkahawak kamay silang nanatili, handang harapin ang bagong umaga, magkasama. Ito po ang kwento ni na Henry at Roxanne. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po!